Hindi ko kailanman inakala na sa edad kong ito, matututo pa akong magtago ng tingin. Hindi sa asawa kong 10 taon nang wala, kundi sa sarili kong anak. Sabi nila, ang pagiging ina ay isang sakripisyo na walang katapusan. Pero paano kung ang kapalit ng sakripisyong yon ay ang dahan-dahang pagkamatay ng sarili mong kaluluwa? Dumating si Jomar na parang ulan sa gitna ng tagtuyot, bata, mapusok, at nakita ang babaeng matagal ko nang ibinaon. Kung ikaw ang nasa lugar ko at naramdaman mong nabuhay ka ulit, tatalikuran mo ba ang pagkakataong yon dahil lang sa sasabihin ng iba? Sana pala, nung mga panahong yon, mas nakinig ako sa katahimikan. Kasi ang totoo, ang katahimikan sa bahay namin, hindi naman talaga yun kapayapaan. Senyales yon na may unti-unting namamatay sa loob ko nang hindi ko napapansin. O baka napapansin ko naman, pinili ko lang na huwag tignan. Kasi mas madaling maging bulag kaysa aminin na hindi ka na masaya sa buhay na pinili mo. 46 na taon. Sabi nila, life begins at 40. Pero para sa akin, parang doon na nagtapos ang lahat. Mula nung mamatay si Ramon 10 taon na ang nakakalipas, ang tingin ko sa sarili ko, parang isang lumang gamit na lang sa bahay. Nakatabi, maalikabok, gagamitin lang kapag may kailangan. Ganyan ang buhay ko sa Quezon City. Gigising ako ng 4:00 ng madaling araw. Mararamdaman ko agad yung lamig ng sahig sa talampakan ko. Yung lamig na kahit anong kumot ang gamitin ko, parang pumapasok hanggang sa buto ko. Magluluto ako ng kakanin, magtitimpla ng kape, aayusin ang gamit ni Adrian, ang kaisa-isa kong anak. Si Adrian. Siya ang buhay ko. Di ba dapat? Lahat ng pawis ko, lahat ng pagtitiis ko sa init ng kalan sa paggawa ng biko at kutsinta, para sa kanya lahat yon. Pero minsan, kapag tinitignan ko siya habang nagmamadaling kumain bago pumasok sa opisina, tinatanong ko ang sarili ko, kilala pa ba niya ako? O ang nakikita na lang niya ay ang mama na tagalaban ng barong niya at tagahanda ng paborito niyang ulam? Ma, asan yung medyas ko na itim? Tanong niya isang umaga. Hindi man lang tumitingin sa akin. Nakatitig lang ako sa kanya. Napansin ko yung kupas na duster ko na may maliliit na rosas. Ito rin ang suot ko nung nakaraang linggo at nung isang linggo pa. May mantsa na ito ng lantal sa laylayan. Ang magaspang kong kamay, punong-puno ng kalyo mula sa paghahalo ng malagkit sa malaking kawa. 3 bagay lang ang meron ako noon. Isang makitid na kusina, isang altar na laging amoy na tunaw na kandila, at isang pusong matagal nang nakalimutan kung paano tumibok para sa sarili nito. Nasa ibabaw ng cabinet mo, Adrian. Nilabhan ko yan kahapon. Sagot ko. Salamat, ma. Alis na ako. Baka dumaan si Jomar mamaya. May kukunin lang na folder. Sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Yung halik na parang mekanikal na lang. Yung halik na parang pagpirma lang sa attendance sheet. Naiwan akong mag-isa sa kusina, kasama ang tunog ng lumang electric fan na parang humihingal sa pag-ikot. Doon ko naramdaman yung bigat. Yung uri ng kalungkutan na hindi mo maiiyak kasi hindi mo naman alam kung anong partikular na bagay ang iniiyakan mo. Pagod ka lang ba? O sadyang pagod ka na sa pagiging sapat lang para sa iba? Hindi ko alam na nung umagang yon, habang inaayos ko yung mga bilao ng kakanin sa labas ng gate, doon pala magsisimula ang lamat sa perpektong imahe ng mabuting byuda na binuo ko sa loob ng isang dekada. Tumigil ang isang lumang tricycle sa tapat ng bahay namin. Alam ko kung kanino yon. Kay Jomar. Matalik na kaibigan ni Adrian. Madalas siyang nandito, pero madalas din akong magpanggap na wala akong naririnig kapag nagtatawanan sila sa sala. Para sa akin, bata lang siya. Isang batang lalaki na laging maingay at laging gutom. Pero nung araw na yon, nung bumaba siya sa tricycle niya, may kakaiba. Siguro dahil sa sikat ng araw o siguro dahil sa paraan ng pagtingin niya. Ate Feli, tulungan ko na po kayo riyan, sabi niya. Agad siyang lumapit.
Naamoy ko agad ang pinaghalong amoy ng araw, gasolina, at isang uri ng pabango na hindi ko maintindihan. Amoy ng isang taong galing sa labas, galing sa mundo na matagal ko nang tinalikuran. Napatingin ako sa kamay niya nung kinuha niya ang mabigat na bilao mula sa akin. Ang kamay niya, malaki, magaspang pero sa isang paraan ay parang maingat. May dumi ng langis sa ilalim ng kuko niya, tanda ng pagtatrabaho sa talyer. Kaya ko na, Jomar. Sanay na ako. Sabi ko, sinusubukang bawiin ang bilao. Kaya niyo po, pero hindi niyo naman kailangang mag-isa palagi. Sagot niya, isang simpleng pangungusap, pero tumagos. Parang isang karayom na tumusok sa lobo na puno ng hangin. Napatingin ako sa kanya. Ngayon ko lang napansin, hindi na siya yung batang payat na laging kalaro ni Adrian sa kalsada. May lalim na ang mga mata niya. At yung ngiti niya, hindi yun ngiti ng isang kaibigan ng anak ko. Isa yung nanggiti na parang may kinikilala sa loob ko na ako mismo ay takot ng harapin. Salamat, mahina kong sabi. Wala ho yun, Ate Feli. Nga pala, sabi ni Adrian, hindi ko na narinig ang susunod niyang sinabi. Kasi nung sandaling yun, habang nakatayo kami sa tapat ng munting tindahan ko, dumaan ang kapitbahay naming si Doña Perla. Nakita ko ang bahagyang pagbagal ng lakad niya, ang pagsingkit ng kanyang mga mata habang tinitignan ang posisyon naming dalawa ni Jomar. Masyado kaming malapit sa isa't isa. Ramdam ko ang init na nanggagaling sa balikat niya. Doon ko unang naramdaman ng kaba. Hindi kabang dulot ng takot na baka mapagalitan, kundi kaba dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, may isang lalaking tumingin sa akin hindi bilang nanay ni Adrian, kundi bilang isang babae na may pasan-pasan na hindi niya dapat dalhin mag-isa. Anong gagawin mo kapag ang taong nakakita sa totoo mong kulay ay ang taong hinding-hindi mo dapat mahalin? Hindi ko pa alam ang sagot nung gabing yon. Ang alam ko lang, nung umalis ang tricycle ni Jomar at naiwan akong mag-isa sa tapat ng bahay, parang mas naging tahimik ang paligid. At sa katahimikang yon, may isang tanong na nagsimulang bumulong sa isip ko. Feli, hanggang kailan mo balak maging anino lang sa sarili mong buhay? Pumasok ako sa loob, humarap sa altar, at nagdasal. Pero sa bawat aming ama na binibitawan ko, ang nakikita ko ay hindi ang mukha ng namayapang asawa, kundi ang bakas ng langis sa kamay ni Jomar. Isang kasalanan na ba yun? Siguro. Pero nung gabing yon, sa unang pagkakataon, hindi ako nilamig sa higaan ko. Ngayon ko lang nare-realize, doon pala nagsimulang mabulok ang lahat. Sa isang simpleng pagtulong sa bilao. Sa isang simpleng pagkilala na tao rin ako. Ngunit mas mabigat ang tanong na bumabagabag sa akin. Kaya ko bang isugal ang lahat para maramdaman kong muli na buhay ako? O mananatili na lang ako sa tahimik na pagkapudpod, katabi ang anak kong parang hindi man lang ako nakikita? Sa gitna ng pag-iisip na yon, biglang umilaw ang cellphone sa ibabaw ng mesa. May pumasok na mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ate Feli, naiwan niyo po yung sukli ng isang suki kanina. Itatabi ko muna. O gusto niyo pong ihatid ko na lang mamayang gabi? Alam ko kung kanino galing yon. At alam ko rin na hindi lang sukli ang pinag-uusapan namin dito. Sana noon pa lang, hindi ko na nireplyan yung text na yon. Sana sinabi ko na lang na ibigay na lang kay Adrian kinabukasan. Pero alam mo yung pakiramdam na may gumagawa ng paraan para makausap ka. Tapos sa halip na umiwas ka, gumagawa ka rin ng dahilan para pumayag. Sige, kunin ko mamaya sa gate. Nireply ko. Barya lang naman yun. Sukli. Walang mali siya. Diba? Yan ang paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko nung gabing yon habang inaayos ko ang buhok ko sa harap ng salamin. Isang bagay na matagal ko nang hindi ginagawa bago matulog. Simula nung gabing yon, nagbago na ang takbo ng mga Sabado ko. Dati, si Adrian ang sumasama sa akin sa palengke tuwing Sabado ng madaling araw.
Pero nung na-promote siya sa opisina, dumami ang overtime. Naging paboritong linya niya ang, "Mabawi na lang ako, pagod talaga ako." Naiintindihan ko naman. Anak ko siya. Ako ang magulang. Ako dapat ang umiintindi. Hanggang sa isang Biyernes ng gabi, sinabi niya, "Ma, kinausap ko si Jomar. Siya na lang daw maghahatid at susundo sa'yo sa palengke tuwing Sabado. Babayaran ko na lang siya." Para kay Adrian, solusyon yun sa problema. Para sa akin, hindi ko pa alam noon kung ano yon. Isang patibong ba na ginawa mismo ng sarili kong anak? Kaya naging kasanayan na namin ni Jomar. 4:30 ng umaga, nandyan na yung maingay na makina ng tricycle niya sa tapat ng gate namin. Sa loob ng tricycle na yon, parang may sarili kaming mundo. Maingay ang makina, kaya kailangan niyang lumingon ng bahagya at ilapit ang ulo niya sa sidecar para marinig ko siya. Sa tuwing gagawin niya yon, napapansin ko ang 3 bagay. Una, yung kupas na rosaryo na nakasabit sa salamin na pabalik-balik sa pag-alon sa bawat lubak. Pangalawa, yung amoy ng menthol candy na palagi niyang nginunguya. Siguro para itago ang amoy ng murang sigarilyo na pampagising niya. At pangatlo, yung paraan ng pagbaba ng malalapad niyang balikat tuwing kinakausap niya ako. Parang sinisiguro niya na pantay lang kami, na hindi siya nakatingala o nakatingin sa ibaba. "Kamusta ang likod niyo, Ate Feli? Gusto niyo ba iwasan ko yung kalsada sa may kanto? Puro lubak dun eh. Baka sumakit lalo yung balakang niyo." Tanong niya isang beses habang bumibiyahe kami sa madilim na kalsada. Natigilan ako. Si Adrian, ni minsan hindi tinanong kung sumasakit ba ang likod ko sa kakabitbit ng mga sangkap. Para sa anak ko, ang nanay niya ay gawa sa bakal. Bawal mapagod, bawal magkasakit. Pero itong batang to, itong kaibigan niya, napapansin ang mga bagay na matagal na dapat napansin ng sarili kong kadugo. Bakit ba mas nakikita tayo ng mga taong wala namang obligasyon sa atin? Samantalang, yung mga taong binigyan natin ng buong buhay natin, madalas tayong kalimutan. Hindi ko rin alam ang sagot. Nung umpisa, hanggang sa gate lang siya ng palengke. Hihintayin niya ako sa tricycle habang namimili ako ng malagkit, asukal at niyog. Pero isang Sabado, umulan ng malakas. Bago ko pa mabuhat yung 2 malaking plastic bag ng asukal, nakita ko na lang si Jomar na naglalakad palapit sa pwesto ng bilihan. Basang-basa ang balikat ng t-shirt niya. "Ako na po riyan," sabi niya. Nung inabot niya yung plastic, aksidenteng dumampi ang mga daliri niya sa palad ko. Mainit ang kamay niya, taliwas sa lamig ng ulan. Sa mga palabas sa TV, kapag may ganitong eksena, agad na nag-iikwasan ang mga kamay. Pero sa totoong buhay, minsan, magugulat ka na lang sa sarili mo dahil hindi mo binabawi ang kamay mo. Tumagal ang dampi ng balat namin ng mga 3 segundo. 3 segundo ng purong katahimikan sa gitna ng maingay na palengke. Wala siyang sinabi. Wala rin akong sinabi. Kinuha lang niya ang plastic at naglakad pabalik sa tricycle. Sa likod niya ako naglakad, pinapanood kung paano mabasa ng ulan ang likod niya dahil sinasakluban niya ng katawan niya ang mga pinamili ko para hindi mabasa. Naramdaman ko yung mabilis na tibok ng puso ko, parang aakyat sa lalamunan ko. Takot ba ito? O kilig na hindi nararapat sa isang 46 na taong gulang na byuda? Nung umagang yon, pagkatapos mamalengke, huminto kami sa isang maliit na lugawan sa kanto. Nakagawian na rin namin. Libre niya daw bilang driver ko. Habang nagpupunas ako ng basang buhok, narinig ko siyang nag-order. 2 lugaw po. Yung isa, walang itlog, maraming tuwalya, tapos extra kalamansi. Kabisado ko na ho. Napatigil ako sa pagpupunas. Tumingin ako sa kanya habang kumukuha siya ng sili at tuyo. Alam niya. Alam niya kung paano ko gusto ang lugaw ko. Si Ramon, 10 taon kaming nagsama, pero laging nakakalimutan na ayaw ko ng itlog sa lugaw. Si Adrian,
Palaging nagrereklamo kapag naglalagay ako ng maraming kalamansi. Pero si Jomar, ilang buwan pa lang kaming tuwing Sabado magkasama, pero alam na niya kung paano ako timplahan. Inilapag niya ang mangkok sa harap ko. Kain na po, Ate Feli, para hindi kayo ginawin. Tinignan ko ang mangkok, tapos tinignan ko siya. Ngumiti siya. Yung nangngiti na walang halong panlilinlang, pero may kasamang paghihintay. Nag-iba na. Nararamdaman ko sa sikmura ko, may nag-iba na sa ere, sa pagitan naming dalawa. Salamat, Jomar, sagot ko. Pero ang boses ko, hindi na boses ng isang nanay na nagpapasalamat sa kaibigan ng anak niya. Boses yun ng isang babae. Kinuha ko ang kutsara. Pero bago pa ako makasubo, tumunog ang cellphone ko sa loob ng bag. Pangalan ni Adrian ang lumabas sa screen. Ma, asan na kayo ni Jomar? Gutom na ako. Parang biglang binuhusan ng yelo ang sikmura ko. Napatingin ako ulit kay Jomar na payapang humihipan sa lugaw niya. Kung alam lang ba ni Adrian kung ano ang napapansin ng kaibigan niya na hindi niya magawa-gawa para sa sarili niyang ina. Sisisihin ba niya ako sa mga naiisip ko ngayon? O sisisihin ko ba ang sarili ko kung tuluyan na akong magpadala? Minsan, ang daling magpanggap na wala lang. Ang daling sabihin na driver lang siya ng anak ko. O bata pa yan, walang alam yan. Pero habang tumatagal, yung mga kasinungalingang sinasabi ko sa sarili ko, parang mga pako na unti-unting pumupunit sa konsensya ko. Pag-uwi namin galing sa lugawan, nakita ko si Adrian na naghihintay sa tapat ng gate. Nakasandal siya sa pader, nakasimangot, tinitignan ang relo niya. Sa tabi niya, parang lumiit ako. Bigla kong naramdaman yung bigat ng bawat hakbang ko. Parang may nakasulat sa noo ko na gumawa ako ng kasalanan. Kahit ang totoo naman, kumain lang kami ng lugaw. Tagal niyo bungad ni Adrian. Jomar pre, salamat sa paghatid kay mama. Pasensya ka na. Baka naabala ka pa sa biyahe mo. Ayos lang pre, nag-almusal lang kami saglit. Sagot ni Jomar. Ang boses niya, kalmado, walang bakas ng kaba. Parang kaming dalawa lang ang may alam na may kung anong kuryenteng dumaan sa pagitan namin kanina. Tinignan ako ni Adrian. Ma, sa susunod, text ka naman kung malilate kayo. Akala ko kung ano nang nangyari. Tumangulang ako. Pasensya na, nakalimutan ko. Pumasok ako sa loob ng bahay, pero narinig ko pa ang mahinang tawanan nila sa labas. Si Adrian, tinatapik ang balikat ni Jomar. Nagbibiruan sila tungkol sa pustahan sa basketball. Ang sakit tignan. Para akong magnanakaw na nasa gitna ng 2 taong nagtitiwala sa akin. Magnanakaw ako dahil ninanakaw ko ang atensyon ng kaibigan ng anak ko. At ninanakaw ko ang katapatan na dapat ay binibigay ko kay Adrian. Doon nagsimula ang mga gabing hindi ako makatulog. Isang hapon, pumunta ako sa tiyanggian ni Ludi. Si Ludi ang matalik kong kaibigan. May maliit siyang talyer ng pananahi sa kabilang kanto. Doon ako nagtatago kapag gusto kong takasan ang katahimikan ng bahay. Habang nagtatahi siya ng mga kurtina, nakaupo lang ako sa tabi niya. Pinapanood ang bawat galaw ng karayom. Feli, parang malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw Puna ni Ludi nang hindi tumitingin sa akin. May problema ba kay Adrian? Wala naman, sagot ko. Pagod lang siguro sa paggawa ng kakanin. Huminto si Ludi sa pagtatahi. Tinitigan niya ako ng matagal. Matalas ang mata ni Ludi, parang karayom din na kayang tumago sa telang kahit gaano kakapal. Hindi pagod sa trabaho ang nakikita ko sa'yo, Feli. Iba yung kislap ng mata mo. Parang takot na may halong, ewan, parang nabubuhay ka ulit. Sabi niya. Sino? Napalunok ako. Anong sino? Wala. Feli, magkababata tayo. Alam ko kapag may itinatago ka, huwag mong sabihing si Ramon pa rin yan. 10 taon na mare, hindi masamang tumingin sa iba. Pero tignan mo ng maigi kung saan ka nakatingin. Baka sa bangin ka na pala nakadungaw.
Hindi ako nakasagot. Gusto kong sabihin sa kanya. Gusto kong isigaw na, Ludi, may nakakakita na sa akin. May tumatawag sa akin hindi bilang mama, kundi bilang Feli. Pero paano ko sasabihin na ang taong yun ay halos kasing edad lang ng anak ko? Eksaktong sandaling yun, huminto ang isang pamilyar na tricycle sa tapat ng talyer. Si Jomar, may dalang supot ng merienda. Ate Ludi, pinapaabot po ni Adrian tong merienda nyo ni Ate Feli. Sabi niya, alam niyang nandito kayo. Sabi ni Jomar habang bumababa sa motor. Tiningnan ako ni Ludi, tapos tiningnan niya si Jomar. Ramdam ko ang pamumula ng mukha ko. Nakayuko lang ako, kunyari ay inaayos ang laylayan ng duster ko. Salamat Jomar, pasok ka muna. Anyaya ni Ludi, pero ang tono niya parang sinusuri ang bawat galaw ni Jomar. Wag na po, may biyahe pa ako. Ate Feli, tumingin siya sa akin. Nakalimutan niyo po pala yung payong niyo sa tricycle ko nung Sabado. Huwag niyo pong hayaang mabasa kayo ng ulan, baka lagnatin kayo ulit. Sa sandaling yun, parang huminto ang mundo. Ang payong. Isang maliit na bagay, pero naging simbolo ng lihim naming pagtatagpo. Nung umalis si Jomar, iniwan niya ang isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa ingay ng makina ng tricycle niya. Feli? Seryosong sabi ni Ludi. Si Jomar ba? Hindi ako nakapagsalita. Naramdaman ko na lang ang pag-init ng mga mata ko. Diyos ko, Feli, kaibigan niya ng anak mo. Halos ituring mo na ring anak yan. Hindi ko alam, Ludi. Pabulong kong sabi. Ang boses ko ay nanginginig sa takot at pagnanasa. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero nung sinabi niyang, tao ka rin, hindi lang ina, parang may nagbukas sa loob ko na matagal nang sarado. Mali ba na gusto ko lang maramdamang mahalaga ako? Na hindi lang ako tagalaba at tagaluto? Hinawakan ni Ludi ang kamay ko. Ang magaspang niyang palad ay humaplos sa akin. Hindi mali ang gustong mahalin, Feli. Pero sa mundong ginagalawan natin, may mga pag-ibig na kahit gaano katotoo, kailangan nating patayin para hindi tayo ang mamatay sa huli. Isipin mo si Adrian. Kapag nalaman niya to, hindi lang puso niya ang madudurog, pati ang tingin niya sa'yo bilang ina, mawawala. Umuwi akong tuliro. Gabi na nung dumating si Adrian. Pagod siya. Pero ang unang hinanap niya ay ang paborito niyang adobo. Pinanood ko siyang kumain. Ang sarap ng kain niya. Walang kamalay-malay na ang nanay niya ay dahan-dahang nawawala sa harap niya. Ma, bakit hindi ka kumakain? Tanong niya. Busog pa ako. Pagsisinungaling ko. Pumasok ako sa kwarto ko at humiga. Hindi ko binuksan ang ilaw. Sa dilim, kinuha ko ang cellphone ko. May text mula kay Jomar. Ate Feli, hindi ako makatulog. Iniisip ko kung galit ka ba sa sinabi ko kanina kay Ate Ludi. Ayoko lang na magkasakit ka. Gusto ko lang na alagaan ka. Kahit sa maliliit na paraan lang. Niyakap ko ang cellphone ko sa dibdib ko. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso ko. Malito, alam ko. Pero sa gitna ng kadilimang to, ang mensahe niya lang, ang tanging liwanag na nararamdaman ko. Paano mo tatalikuran ang tanging bagay na nagpaparamdam sa'yo na hindi ka papatay? Pero ang hindi ko alam, sa labas ng bintana ko, may aninong nakatayo. Si Doña Perla, nakasilip sa siwang ng kurtina mula sa tapat ng bahay. Nakita niya ang tricycle ni Jomar na dumaan ulit sa tapat ng bahay namin ng dahan-dahan kahit madaling araw na. Ang bagyo ay hindi pa dumarating. Pero nararamdaman ko na ang lamig ng hangin. At sa susunod na Sabado, alam ko, hindi na lang basta palengke ang pupuntahan namin. Isang hakbang na lang. At hinding-hindi ko na mababalikan ang pagiging mama na kilala ng lahat. Naniniwala ako noon na kaya kong kontrolin ang apoy. Na basta huwag ko lang dagdagan ng panggatong, kusa itong mamamatay. Kaya nung sumunod na Sabado, nagising ako ng mas maaga. 3:00 pa lang gising na ako. Hindi ako nag-text kay Jomar.
Hindi ako nagpasabi. Nagsuot ako ng pinakaluma kong baro. Yung maluwag at walang hugis. Kinuha ko ang mga bayong ko at lumabas ako ng gate ng patiyad. Parang magnanakaw sa sarili kong jura. Naglakad ako hanggang sa kanto para mag-abang ng jeep. Sabi ko sa sarili ko, Feli, ayan ang tama. Bumalik ka sa dati. Bumalik ka sa pagiging mag-isa. Pero alam mo ba ang masakit sa pagpiling maging tama? Ang lungkot. Habang nakasakay ako sa jeep, siksikan, amoy pawis, at mausok, nakatingin lang ako sa labas. Nakikita ko ang mga tricycle na nadadaanan namin. Sa bawat kulay asul na tricycle na makita ko, kumakaba ang dibdib ko. Hinahanap ko yung rosaryong nakasabit sa salamin. Hinahanap ko yung balikat na laging nakasandal sa manibela. Para akong tanga. Sinubukan kong umiwas, pero ang buong pagkatao ko parang nakatali pa rin sa kanya. Pagdating sa palengke, parang mas mabigat ang mga bilihin. Ang init ng sikat ng araw sa batok ko, parang nanunuya. Pagod na pagod ako. Habang naglalakad ako, bitbit ang dalawang malaking bayong, naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng paligid. Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Nanlalabo ang paningin ko. Siguro dahil hindi ako nag-almusal o siguro dahil sa puyat at bigat ng dinadala ko. Huminto ako sa gilid ng isang tindahan ng feeds. Humawak ako sa poste. Ang huling naalala ko lang ay ang amoy ng tuyong mais at ang boses ng mga taong nagtatanong kung ayos lang ba ako. Pagdilat ng mata ko, wala na ako sa initan. Naramdaman ko ang lamig ng bakal sa likuran ko, ang amoy ng menthol, at ang mahinang ugong ng makina. Nasa loob ako ng tricycle ni Jomar. Ate Feli? Ate Feli, gising na kayo? Ang boses niya, puno ng takot. Napatingin ako sa kanya. Nakatigil kami sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa tabi ng kalsada. Ang t-shirt niya, basang-basa ng pawis. Ang buhok niya, magulo. Hawak niya ang isang bote ng malamig na tubig at isang panyo na may amoy ng white flower. Jomar, mahina kong sabi. Anong nangyari? Nakita ko kayo sa palengke. Namumutla kayo habang naglalakad, kaya sinundan ko kayo. Muntik na kayong mabuwal kung hindi ko kayo naisalo. Paliwanag niya. Ang mga mata niya, hindi nakatingin sa kung saan. Diretso sa mga mata ko. Bakit niyo ginawa yon? Bakit kayo umalis nang hindi ako kasama? Hindi ako nakasagot. Gusto kong sabihin na kailangan kong lumayo sa'yo. Pero ang lumabas sa bibig ko ay hikibi. Isang mahinang iyak na matagal ko nang kinikimkim. Malito, Jomar, sabi ko habang tumutulo ang luha ko. Kaibigan ka ni Adrian. Bata ka pa. Marami ka pang makikilala. Huwag ako. Binitawan niya ang bote ng tubig. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi yung dampilang gaya nung sa ulan. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Yung tipong wala siyang balak bumitaw kahit anong mangyari. Ang init ng palad niya, parang sumasagot sa lahat ng lamig na naramdaman ko sa loob ng 10 taon. Hindi ko pinili kung sino ang makikita ko, Ate Feli. Bulong niya. Pero nung nakita kita, nung nakita ko kung paano ka mapagod para sa iba nang walang nagpapasalamat sa'yo, hindi ko na kayang hindi tumingin. Hindi kita tinitignan dahil kailangan mo ng driver. Tinitignan kita dahil ikaw si Feli. At si Feli, karapat-dapat na alagaan. Sa sandaling yun, parang gumuho ang huling depensa ko. Ang panyo niyang may amoy ng gamot, idinampi niya sa noo ko. Ang bawat haplos, parang pagbubura sa lahat ng hirap ko. Pero ang mundo ay hindi tumitigil para sa amin. Oh, Feli, ikaw ba yan? Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan namin. Napatingin ako sa labas ng tricycle. Si Doña Perla. Nakatayo siya sa kabilang panig ng kalsada. May bitbit na basket ng prutas. Nakapamaywang siya. Ang kanyang salamin sa mata ay parang microscope na sinusuri ang bawat anggulo namin sa loob ng tricycle. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang namumutla ka sa loob ng tricycle ni Jomar? Tanong niya. Pero ang tono niya, hindi nag-aalala.
Nagtatanong siya para may maikwento mamaya sa kanto. Agad kong binawi ang kamay ko. Inayos ko ang baro ko. Nahilo lang ho sa palengke, Doña Perla. Buti na lang nakita ako ni Jomar. Mabilis kong sagot. Pilit na pinatatatag ang boses ko. Ah, ganoon ba? Ang mga mata ni Doña Perla ay lumipat kay Jomar. Tapos bumalik sa akin. May ngiti sa labi niya na hindi nakakarating sa mga mata. Napakamatulungin talagang bata nitong si Jomar. Parang anak mo na rin, di ba? Sige, mauuna na ako. Sabihin mo kay Adrian, dumaan siya sa bahay, may ipapakuha ang tito niya. Nung makaalis siya, parang nawalan ako ng hangin. Ihatid mo na ako, Jomar, sabi ko. Hindi na makatingin sa kanya. Bago pa may makakita sa atin ulit. Habang tumatakbo ang tricycle, hindi na kami nag-usap. Pero nararamdaman ko ang bigat ng titig niya sa salamin. Alam ko at alam niya na ang pag-iwas na sinubukan ko kaninang madaling araw ay nabigo na. Pagdating sa tapat ng bahay, saktong lumalabas si Adrian para pumasok sa trabaho. Nakita niya kaming bumaba. Ma? Anong nangyari? Jomar, bakit ngayon lang kayo? Tanong ni Adrian, kunot ang noo. Nahilo ang mama mo sa palengke, pre. Buti na abutan ko, sabi ni Jomar. Lumapit si Adrian sa akin. Hinawakan ang noo ko. Ma, sabi ko naman sa'yo, huwag mo na kasing masyadong pagurin ang sarili mo. Jomar, salamat ulit ha. Utang ko sa'yo to. Walang anuman, pre, sagot ni Jomar. Pero bago siya sumakay ulit sa tricycle, tumingin siya sa akin. Isang mabilis na tingin. Isang tingin na nagsasabing, nandito lang ako. Pumasok ako sa bahay diretso sa banyo. Nagilamos ako ng paulit-ulit. Pero kahit anong gawin ko, nararamdaman ko pa rin ang init ng palad ni Jomar sa kamay ko. At sa kabilang bahay, alam kong may isang teleponong kanina pa, tumatawag. Mali ang ulan, mali ang init, mali ang bawat pintig ng puso ko. Pero nung gabing yon, habang tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, hindi na mama ang nakita ko. Nakita ko si Feli, ang babaeng pagod na sa pagiging anino pero takot na takot sa liwanag. At sa ilalim ng unan ko, nandoon ang panyo ni Jomar. Amoy ulan, amoy menthol, at amoy ng isang kasalanan hindi ko na kayang bitawan. Anong gagawin ko kung ang kaligtasan ko ay siya ring sisira sa lahat ng binuo ko? Hindi ko pa alam, pero ang alam ko, bukas. Hihintayin ko ulit ang tunog ng makina ng tricycle niya. Nung mga araw na yon, akala ko ang pinakamahirap na parte ay ang magtago. Pero mali pala ako. Ang pinakamahirap pala ay ang mabuhay sa dalawang magkaibang mundo na unti-unti nang nagbabanggaan. Sa loob ng bahay ako si Mama. Ako yung babaeng laging nakadaster, amoy bawang at asukal, at laging nakayuko sa harap ng altar. Pero sa labas, o tuwing hawak ko ang cellphone ko sa ilalim ng kumot, ako si Feli. Isang babaeng muling natututong tumawa, muling natututong managinip. At ang mundong yun ni Feli, doon lang ako nakakahinga. Nagsimula ang tinatawag kong maling tamis. Yung mga sandaling hindi na lang basta aksidente. Isang hapon, pumunta ako sa tiyanggian ni Ludi. Umuulan na naman. Parang ang panahon na mismo ang gumagawa ng paraan para magkaroon kami ng dahilan na magkasama. Sabi ni Ludi, may kukunin lang daw siyang tela sa kabilang kanto, kaya iniwan niya muna sa akin ang susi ng talyer. Pag-alis ni Ludi, dumating ang tricycle ni Jomar. Hindi siya nakapila sa terminal. Alam kong ako ang pinunta niya roon. Pumasok siya sa loob ng talyer. Basang-basa ang suot niyang puting sando. Nakita ko ang tatlong bagay na hanggang ngayon nakatatak pa rin sa isip ko. Yung itim na grasa sa ilalim ng kanyang mga kuko, yung paraan ng pagpigil niya ng hininga habang nakatingin sa akin, at yung amoy ng sabong panlaba na hinaluan ng amoy ng ulan sa kanyang balat. Bakit ka nandito, Jomar? Baka may makakita sa'yo, pabulong kong sabi. Pero hindi ako lumalayo. Hindi ko na kaya, Feli, sabi niya. Hindi ate Feli. Feli lang.
Nung binigkas niya ang pangalan ko ng ganoon, parang may kung anong pader na gumuho sa loob ko. Walang ate, walang respeto ng edad. 2 tao lang kami sa loob ng maliit at madilim na talyer ni Ludi. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko ang init na nanggagaling sa katawan niya sa kabila ng pagiging basang sisiw niya. Itinaas niya ang kamay niyang may grasa at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ko. Magaspang ang daliri niya, pero ang haplos niya parang mas malambot pa sa sutlang tinatahi ni Ludi. "Malito, Jomar," bulong ko. Pero ang totoo, ipinikit ko ang mga mata ko at isinandal ang mukha ko sa palad niya. Kung ang mali ay ang maramdamang mahalaga ka, ayoko nang maging tama. Sagot niya. At doon, sa gitna ng ingay ng ulan sa bubong na yero at ang amoy ng lumang tela, naramdaman ko ang kanyang labi sa noo ko. Pagkatapos ay sa mga mata ko. Isang halik na hindi mapusok, kundi isang halik na parang nagmamakaawa. Isang halik na parang nagsasabing, "Huwag mo akong itaboy." Pumintig ang puso ko sa paraang hindi ko na naramdaman simula nung mawala si Ramon. Mas masarap pala ang pakiramdam kapag alam mong bawal. Mas matamis pala ang atensyong kinuha mo sa gitna ng panganib. Fade to black. Hindi namin itinuloy sa higit pa roon ang sandaling yon, pero alam naming dalawa, wala na kaming balikan. Nilampasan na namin ang huling linya ng pagiging kaibigan ng anak at nanay ng kaibigan. Pag-uwi ko ng hapon na yon, nandoon si Adrian. Naglilinis siya ng sapatos sa sala. "Ma, bakit ngayon ka lang? Amoy ulan ka." Puna niya habang hindi tumitingin. Sumilong lang ako kina Ludi. Maikli kong sagot. Ang boses ko, nanginginig. Parang nararamdaman ko pa rin ang labi ni Jomar sa balat ko. "Nga pala ma." Napansin ko si Jomar. Parang madalang na siyang sumama sa amin ni Kaloy nitong mga nakaraang gabi. Tinatanong ko kung may problema. Sabi niya lang busy daw sa biyahe. Sabi ni Adrian, "Ikaw ma, napapansin mo ba siya tuwing Sabado? Parang iba ang kinikilos nun, di ba?" Napatigil ako sa paglalakad papuntang kusina. "Baka pagod lang sa biyahe, Adrian. Hayaan mo na yung bata." "Sana nga. Pero kagabi, nakita ko siya sa kanto natin. May tinitignan sa bahay natin. Tapos nung nakita ako, biglang humarurot." Pagpapatuloy ni Adrian, ngayon ay nakatingin na sa akin. "Ma, may napapansin ka bang kakaiba sa kanya?" Napalunok ako. Ang tanong ni Adrian ay parang isang kutsilyong dahan-dahang itinusok sa dibdib ko. "Wala naman. Baka namalikmata ka lang." Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Humilig ako sa kahoy na hamba at huminga ng malalim. Pagod na ako sa pagsisinungaling, pero mas takot akong mawala ang nararamdaman ko. Kinuha ko ang cellphone ko. May text si Jomar. "Salamat sa kanina, Feli. Ikaw ang tanging dahilan kung bakit gusto ko pang gumising bukas." Naramdaman ko ang nangiting pilit kong pinipigilan. Pero sa labas, narinig ko ang boses ni Doña Perla na nakikipag-usap sa kabilang kapitbahay. "Alam mo ba, kagabi, may nakita akong tricycle na nakaparada sa dilim, malapit sa likod ng bahay ni Feli. 12:00 na ng madaling araw ah. Sino kayang bumibisita sa biyudang yan sa ganoong oras?" Nanigas ang buong katawan ko. Ang panganib na akala ko ay malayo pa, nasa tapat na pala ng gate namin. At ang mas malala, narinig ko ang sagot ni Adrian mula sa sala. "Sino daw, Doña Perla?" "Tricycle ni Jomar." Nanginig ang mga kamay ko habang hawak ang cellphone. Sa sandaling yun, alam ko, ang maling tamis ay magiging mapait na katotohanan na hindi ko na mapipigilan. Ano ang gagawin mo kapag ang anak mo na ang mismong nagtatanong tungkol sa taong nagpapatibok ng puso mo? Isasakripisyo mo ba ang sarili mong ligaya o hahayaan mong madamay ang lahat sa apoy na ikaw mismo ang nagsindi? Sana nung mga sandaling yon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin kay Adrian ang totoo. Pero paano mo sasabihin sa anak mo na ang mama
na tinitingala niya bilang banal at tapat ay isa na palang babaeng nagnanakaw ng sandali sa dilim. Hindi ko nagawa. Sa halip na natili akong nakatago sa likod ng pinto ng kwarto ko, pinapakinggan ang tibok ng sarili kong puso na parang nabibitak sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doña Perla sa labas. Nung hapong yon, pumasok si Adrian sa kwarto ko. Hindi siya kumatok. Naabutan niya akong nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang panyo ni Jomar. Mabilis ko itong itinago sa ilalim ng unan ko, pero huli na. Nakita ko ang pagbabago sa tingin niya. Hindi na ito ang tingin ng isang anak na humihingi ng pabor. Ito ay tingin ng isang lalaking nagsisimulang magdugtong ng mga piraso ng puzzle. Ma, bakit parang hindi ka mapakali? Tanong niya. Umupo siya sa upuang kahoy sa harap ng dresser ko. Wala lang, Adrian. Medyo sumasakit lang ang ulo ko dahil sa ulan. Pagsisinungaling ko, palaging ulan ang dinadahilan ko. Parang ang ulan ang naging sabwat ko sa lahat ng ito. Tumingin siya sa mga gamit ko sa ibabaw ng dresser. Pinanood ko ang mga mata niya habang tinitignan niya ang bote ng pabango na bigay ni Ramon noon na halos hindi ko nababawasan. Ang luma kong suklay na may iilang hibla ng puting buhok at ang maliit na litrato namin ni Ramon nung kasal namin na unti-unti nang naninilaw. Sabi ni Doña Perla, nakita raw niya ang tricycle ni Jomar dito kagabi. Maghahating gabi na raw. Sabi ni Adrian. Ang boses niya, kalmado, pero parang may talim sa ilalim. Ma, may kailangan ba si Jomar sa'yo na hindi ko alam? Baka dumaan lang siya para tignan kung ayos na ako. Alam mo namang nahilo ako nung isang araw. Sagot ko pero naramdaman ko ang paglamig ng mga kamay ko. Dumaan siya ng 12:00 ng gabi para lang tignan kung ayos ka na. Bakit hindi siya sa akin tumawag? Bakit kailangan niyang pumarada sa dilim? Tumayo si Adrian. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Ang anak ko, na dati ay karga-karga ko lang, ngayon ay parang isang hukom na nakatayo sa harap ko. Ma, kaibigan ko si Jomar. Itinuring ko siyang kapatid. Kaya sana mali ang iniisip ko kasi hindi ko alam ang gagawin ko kapag napatunayang totoo ang mga naririnig ko sa labas. Lumabas siya ng kwarto nang hindi hinihintay ang sagot ko. At nung sumara ang pinto, parang gumuho ang buong mundo ko. Pero alam mo kung ano ang masakit? Sa kabila ng takot, sa kabila ng guilt, nung mag-vibrate ang cellphone ko sa ilalim ng unan, ang unang naramdaman ko ay hindi pagsisisi, kundi pananabik. Feli, kailangan kitang makita. Bukas, sa talyer ni Ludi, hindi ako titigil hanggang hindi ka nakakausap. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko alam kung bakit pero nireplyan ko siya. Sige, 2:00 ng hapon. Kinabukasan, pumunta ako kay Ludi. Alam kong galit sa akin si Ludi, pero wala na akong ibang matatatakbuhan. Pagdating ko doon, nandoon na si Jomar. Nakaupo siya sa isang gulong ng sasakyan. Nakayuko. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya agad. Feli, sabi niya, ang mga mata niya parang pagod na pagod. Sabi ni Adrian sa akin kanina, pinagbabawalan na niya akong lumapit sa bahay niyo. Tinanong niya ako kung may gusto raw ba ako sa'yo. Anong sinabi mo? Tanong ko, halos hindi makahinga. Hindi ako sumagot. Sabi ni Jomar. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Dahil kung sasagot ako, sasabihin ko ang totoo. Sasabihin ko sa kanyang mahal kita na hindi ko na gustong maging driver lang, na gusto kitang ilayo rito. Baliw ka na, Jomar. Sabi ko habang umiiyak. Saan tayo pupunta? Paano ang anak ko? Paano ang dangal ko? Danggal? Feli? Anong dangal ang meron sa pagiging bilanggo sa sarili mong bahay? Anong dangal ang meron sa pagiging anino ng asawang matagal na nawala? Hinila niya ako payakap. At sa sandaling yon, sa loob ng maalikabok at madilim na talyer, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng lahat ng pangarap na matagal ko nang ibinaon. Niyakap ko siya ng mahigpit.
Doon ko naramdaman ang init ng balat niya, ang bilis ng pintig ng puso niya na sumasabay sa akin. Pero ang eye of the storm ay panandalian lang. Isang biglang tunog ng preno ang narinig namin sa labas. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng talyer. Hindi si Adrian, si Ramon. Hindi ang asawa ko, kundi si Ramon Salcedo, ang nakababatang kapatid ng asawa ko. Ang taong laging nagbabantay sa pangalan ng pamilya Salcedo. Bumaba siya ng sasakyan, hawak ang kanyang tungkod na may pilak na hawakan. Ang kanyang mga mata kasing lamig ng yelo. Tumingin siya sa loob ng talyer at nakita niya kaming dalawa ni Jomar na magkayakap pa. Feli, tawag niya. Ang boses niya ay parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Anong ginagawa mo rito kasama ang batang ito? Nanigas ako. Binitawan ko si Jomar pero huli na. Ang mukha ni Ramon ay puno ng pandidiri at puot. Akala ko ba tapat ka sa kapatid ko? Akala ko ba ikaw ang huwarang biyuda ng mga Salcedo? Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Pero heto ka, nakikipaglampungan sa kaibigan ng sarili mong anak sa isang maduming talyer. Tito Ramon, hindi po ganoon. Susubukan sanang magsalita ni Jomar, pero itinaas ni Ramon ang tungkod niya. Huwag mo akong kausapin, bata. Wala kang karapatan. Tumingin siya ulit sa akin. Feli, bukas na bukas din, mag-uusap tayo sa bahay. At tandaan mo, ang bahay na tinitirhan niyo ni Adrian, pangalan ng kapatid ko ang nakatala doon. Hindi ko hahayaang madumihan ang dangal namin dahil sa kalandian mo. Umalis si Ramon. Iniwan kaming dalawa ni Jomar na nakatayo sa gitna ng alikabok. Napaupo ako sa sahig. Doon ko naramdaman ang tunay na takot. Hindi na lang ito tungkol sa damdamin. Tungkol na ito sa aming kaligtasan. Tungkol na ito sa bubong na nasa itaas ng ulo ng anak ko. Anong gagawin ko? Susuko ba ako at babalik sa pagiging anino para lang hindi kami mawala ng tirahan? O itatayo ko ang nararamdaman ko kahit ang kapalit nito ay ang puot ng anak ko at ang pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ko? Sa gabing yun, nung umuwi ako, madilim ang bahay, pero alam kong gising si Adrian. Nararamdaman ko ang presensya niya sa sala, naghihintay. At sa ilalim ng pintuan ko, may isang sobrang puti. Ang sulat ni Ramon. Ang tanong na hindi ko masagot-sagot noon, ngayon ay may ultimatum na, sino ka ba talaga, Feli? Ang nanay na handang magsakripisyo o ang babaeng handang sumunog ng mundo para sa isang sandali ng ligaya? Hindi ko pa alam ang sagot, pero alam ko, bukas. May isang taong hindi na uuwi sa bahay na ito. Sana nung gabing yon, tumakbo na lang ako. Sana hindi ko na binuksan ang pinto ng bahay. Kasi ang totoo, pagpasok ko pa lang sa sala, alam ko nang tapos na ang lahat. Alam mo yung pakiramdam na ang bahay mo, ang lugar kung saan ka nagpalaki ng anak, kung saan ka naging asawa, ay biglang naging isang estrangherong lugar. Yung amoy ng dati mong niluluto, yung pamilyar na ayos ng mga upuan, lahat yun, parang nanunuya sa akin. Nasa sala si Adrian, hindi bukas ang ilaw. Ang tanging liwanag lang ay ang asul na anino mula sa ilaw sa kalsada na tumatagos sa bintana. Nakaupo siya sa lumang sofa. Yung sofa na kami pa ni Ramon ang bumili nung bagong kasal kami. Ang kamay niya ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at sa gitna ng katahimikan, naririnig ko ang mabigat niyang paghinga. Ma, tawag niya. Ang boses niya, hindi galit, basag. At mas masakit yung basag na boses kaysa sa sigaw. Adrian, gising ka pa pala. Mahina kong sabi habang dahan-dahang naglalakad papunta sa kusina. Sinubukan kong magpanggap na normal ang lahat, pero ang bigat ng sobre sa kamay ko, yung puting sobre na galing kay Tito Ramon niya, ay parang nagpapabigat sa bawat hakbang ko. Saan ka galing? Tanong niya. Ngayon, tumayo na siya. Kinaludi lang ako, anak. Alam mo namang, huwag mo na akong siningungalingan, ma. Nakita ko kayo.
Ang sigaw niya ay parang isang sampal na yumanig sa buong bahay. Tumigil ako sa paglalakad. Hindi ako makalingon. Pakiramdam ko, kapag lumingon ako, makikita ko ang isang bersyon ng sarili ko na hindi ko na makikilala. Nakita ko kayo sa talyer ni Ludi bago dumating si Tito Ramon. Pagpapatuloy ni Adrian, ang boses niya ay nanginginig na sayak. Sinundan ko si Jomar dahil akala ko may problema siya. Akala ko may dinadala siyang bigat, kaya hindi na siya sumasama sa amin. Pero ikaw pala yung bigat na yon. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang anak ko. Ang batang pinalaki ko sa dangal, ngayon ay nakatingin sa akin na parang ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Adrian, makinig ka. Makinig sa ano? Na mahal mo siya? Na masaya ka sa kanya? Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa sakit. Ma, kaibigan ko si Jomar. Isang tawag ko lang, nandyan siya. Itinuring ko siyang kapatid. Pero sa likod ko, hinahawakan mo ang kamay niya. Sa likod ko nakikipagkita ka sa kanya sa dilim. Taurin ako, Adrian. Sa wakas, lumabas din ang salitang matagal ko nang kinikimkim. 10 taon akong naging anino rito. 10 taon akong nagluto, naglaba, at nag-alaga sa'yo nang walang nagtatanong kung kamusta na ba ako. Si Jomar lang. Si Jomar lang ang nakakita sa akin. Pero ma, nanay kita. Sigaw niya pabalik. Dapat ikaw ang huling taong gagawa nito. Dapat ikaw ang proteksyon ko sa mundong to. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang tingin ko sa'yo. Sinira mo ang alaala ni Papa. Itinaas ko ang sobrang puti. At ito ang gusto mong mangyari? Ang Tito Ramon mo, binalaan na ako. Kung hindi ko hihiwalayan si Jomar, palalayasin tayo rito. Mawawalan ka ng bahay dahil sa akin. Yan ba ang gusto mo? Kinuha ni Adrian ang sobre at binasa ang nakasulat. Nakita ko ang pagdidilim ng mukha niya. Pinunit niya ang sobre at itinapon ang mga piraso sa sahig. Wala akong pakialam sa bahay na to kung ang nakatira rito ay isang babaeng hindi ko nakilala. Sabi niya nang may pinalidad. Pumili ka, ma. Si Jomar o ako? Kasi hindi ko kayang manatili rito habang alam kong ang bawat ngiti mo ay para sa kaibigan ko. Hindi ako makapagsalita. Ang katahimikang sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Pinanood ko si Adrian habang naglalakad siya paakyat sa kwarto niya. Ang bawat hakbang niya ay parang pako na ibinabaon sa puso ko. Naiwan akong mag-isa sa sala. Ang mga piraso ng puting sobre ay nagkalat sa sahig, parang mga pangarap kong nadurog na. Kinuha ko ang cellphone ko. May text mula kay Jomar. Feli, handa na akong iwan ang lahat para sa'yo. Sabihin mo lang at aalis tayo rito. Magtatayo tayo ng sarili nating buhay. Tiningnan ko ang hagdan kung saan umakyat ang anak ko. Tapos tiningnan ko ang cellphone ko. Doon ko napagtanto ang malupit na katotohanan ng bawal na pag-ibig. Hindi lang ito tungkol sa 2 taong nagmamahalan. Tungkol din ito sa mga taong nadadamay sa apoy na hindi naman nila sinimulan. Pumunta ako sa altar. Tinitigan ko ang litrato ni Ramon. Parang nung gabing yon, ang mga mata niya ay hindi na mapagmahal. Puno na ito ng paghatol. Kinuha ko ang isang maliit na bag at nagsimulang mag-impake. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, sa bahay na ito, patay na ang mama na kilala ni Adrian. At ang babaeng natitira, si Feli, ay wala ng lugar sa mundong binuo niya para sa iba. Lumabas ako ng bahay ng madaling araw. Wala pang tricycle sa kanto, wala pang ingay ng palengke. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong mga yapak sa semento. Pero pagdating ko sa kanto, may isang pamilyar na tunog ng makina ang dahan-dahang lumalapit. Ang ilaw ng tricycle ay tumama sa mukha ko. Si Jomar. Feli, tawag niya. Saan ka pupunta? Tinitigan ko siya. Ang lalaking nagbigay sa akin ng buhay, pero siya ring naging dahilan ng pagkawasak ng lahat ng mahal ko.
Aalis na ako, Jomar. Sabi ko, ang boses ko ay wala ng emosyon. Pero hindi ako sasama sa'yo. Bakit? Akala ko ba, mahal kita, Jomar. Pero nung nakita ko ang mga mata ng anak ko kanina, nung nakita ko ang pagkamuhi sa mukha niya, na-realize ko na hindi ko kayang itayo ang kaligayahan ko sa ibabaw ng pagkawasak niya. Maling-mali tayo. Pero Feli, paano tayo? Nagmamakaawa niyang tanong. Wala nang tayo, Jomar. Balikan mo ang buhay mo. Kalimutan mo na may isang Feli na naglakas loob na managinip. Kasi ang totoo, ang pangarap na to, pumatay sa amin. Tumalikod ako at naglakad palayo. Narinig ko ang pag-off ng makina ng tricycle niya. Narinig ko ang hikbi niya sa dilim. Pero hindi ako lumingon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naglalakad ako ng mag-isa. Walang asawa, walang anak, walang kasintahan. Ako lang si Feli. Isang babaeng nagkasala, isang babaeng nagmahal, at isang babaeng na ngayon ay kailangang harapin ang umaga nang walang kahit anong aninong mapagtataguan. At sa huling sandali, bago ako sumakay sa bus paalis ng lungsod, isang tanong ang naiwan sa isip ko. Sapat na ba ang isang sandali ng pagiging totoo sa sarili para bayaran ang habambuhay na pangungulila? Hindi ko alam ang sagot. Ang alam ko lang, ang bawal na pag-ibig ay hindi natatapos sa isang happy ending. Natatapos ito sa isang tahimik na pagtanggap na may mga bagay na sadyang hindi para sa atin, kahit gaano pa ito kasarap sa pakiramdam.